Kinabukasan, natagpuan ang 5 taong gulang na musmos na si Mary Ayabella Villamor na nakasilid sa sako, wala ng buhay at ayon sa pulisya, positibong ginahasa. Pag-amin ng isang suspect, brutal ang paraan ng pagpatay sa bata na kanila raw ginahasa, iniumpog at sinakal. Ang ginagawa mo? Gumagamit, sir. Ng Nagbabawal na gamot. ginahasa pa rin ng bata Opo, sir. kahit napatay na? Opo, sir. Hindi na po namin makakaya yung kuwan ng droga. Hindi po namin kaya ng kontrolin. Lalaking suspek na gumasa at pumatay sa 5 taong gulang na batang babae sa Batangas ay umaming gumamit ng illegal na droga bago ginawa ang krimen. Welcome back to Kaakibat TV. Kung matatandaan sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay isa ito sa kanyang tinutukan na mawala ang kriminalidad ng ganitong klaseng krimen, lalo na pagdating sa droga na positibo ang naging resulta na nanahimik ng ilang taon hanggang sa matapos ang kanyang panunungkulan sa pagkapangulo. Bumisita si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa burol ng mga biktima ng Bulacan Massacre. Doon ay nangako ang Pangulo na tutulungan ang kaanak ng mga biktima. Tiniyak naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. May ulat si Jervis Manahan. Mas lalong naging emosyonal ang naging tagpo sa burol ng pinatay na mag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan nang dumating si Pangulong Duterte at PNP Chief Bato de la Rosa. Kinausap niya ang asawa ni Estrella Carlos na si Dexter at ilang minuto din na sumilip sa kabaong ng mga biktima. Nasawi ang 5 matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay eksakto 1 linggo na ang nakalipas. Nangako naman ang Pangulo na mag-aabot sila ng tulong sa mga nagdadalamhating kaanak. I think NHA offered a housing unit for him. He gave something like 255,000 and 20,000 and gave him a cell phone. I told him that if there's anything that you would need and if you think that I can help, call me. Ang PNP na daw ang bahalang manguna sa investigasyon, pero hindi napigilan ng Pangulo na maglabas ng galit sa mga salarin ng insidente. Basta pagdating ng panahon, magkita tayo, patay ka. Hala ng human rights niyan, sila na ang umintindi niya. O sila siguro gusto maging maghawak ng anti-drug. I am willing to let go altogether my particular duty in reference to drugs. And I can give it to them. Nangako din si PNP Chief Bato de la Rosa na ipagpapatuloy ang pagsisiyasat sa kaso hanggang hindi nabibigyang hustisya ang mga biktima. Noong nakaraang Huwebes, nahuli na ang pangunahing suspect na si Carmelino Ibanez na naunang umamin na lasing at nakasyabu ng pagsasaksakin at halayin ang mag-inang Estrella at Oring. Pero sa kanyang confession sa kanyang abogado, binawi niya ang mga pahayag na hinalay niya ang dalawa. Nagnegatibo din siya sa drug test. Samantala, isang lalaking kinilalang si alias Ingodi na isa sa mga persons of interest ang pinatay kaninang umaga. Natagpuan ang kanyang katawan sa San Jose del Monte na may placard na may nakasulat na rapist at addict ako. Dagdag investigasyon yun. Dapat mabisigan kung sino pumatay. Sino pumatay doon sa isang person of interest. I am directing the RD to expedite the investigation para matapos sa ito. Anyway, medyo sufficient naman yung ginagawa nila. 2 lalaki pa daw ang idinagdag nila sa kanilang listahan ng persons of interest. Ililibing na ang mag-anak bukas ng umaga. Ngunit nitong nakalipas na araw, December 19, 2025, araw na Biyernes, ay gumimbal sa publiko ang balita nang natagpo ang patay na nakalagay na sa sako ang isang batang babae na 5 taong gulang na bago ang insidente ay nahulikan pa ang bata na naglalakad na balitang nangangaroling bago pumasok sa isang bahay sa Santo Tomas, Batangas na kinabukasan araw na Sabado na diskubre ang bangkay ng biktima na nakalagay na sa sako na itinapon sa isang lugar. Ingat po sa pangangaroling mga kapuso, brutalang sinapit ng isang 5 taong gulang na babae sa isa sa mga pinuntahan niyang bahay sa Santo Tomas sa Batangas. Nawala siya matapos mangaroling at patay ng natagpuan habang nakasilid sa isang sako. Positibo siyang ginahasa ayon sa pulisya. Nasa kote ang 2 suspek at pag-amin ng isa, nakita silang nagdodroga ng bata ng mangaroling sa kanilang bahay. Nakatutok si John Consulta, exclusive.
Pasado alas 10 ng umaga nitong Biyernes nang makuha na ng CCTV ang 5 taong gulang na babae habang nangangaroling sa tapat ng isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Sa kuha naman, isa pang CCTV, makikitang pinapasok ang bata sa bahay ng isang lalaking nakapulang t-shirt. Kinabukasan, natagpuan ang 5 taong gulang na musmos na si Mary Aya Bella Villamor na nakasilid sa sako. Wala ng buhay at ayon sa pulisya, positibong ginahasa. Binalikan din ng pulisya ang iba pang kuha ng CCTV sa lugar. May isang kuha pa sa lalaki na kapula na nagpapasok sa bata sa bahay habang hawak ang isang bagong biling sako noong ding Biyernes. Sa kuwang ito pasado alas 12 ng hating gabi nitong Sabado, nahagip ang paggalaw ng mga halaman. Sinasabing ito ang punto kung kailan inihulog ang sako na naglalaman ng labi ng bata. Ito po ay nagsimula noong December 19 kung saan meron pong 5 taong gulang na batang babae na naiulat na nawawala. At noong December 20 nga po, kami po ay receive ng isang ulat sa pagkakadiscobre ng isang katawan ng isang batang babae kung saan ito na nga po yung napaulat na nawawala. Nitong Sabado rin, inaresto ang 22 anyos na lalaking nagpapasok sa bata. Gayon din ang 33 anyos na kasabot umano niya sa krimen. Ngunit ang nakakagulat nang mahuli ang dalawang suspek na edad 22 at 33 years old na ayon pa sa nahuling suspek na 22 anyos na inamin niya ang naturang krimen na gumamit sila ng illegal na droga hanggang sa dumating na ang punto na nandoon na sa taas ang bata na di umano ay iba na ang takbo ng kanilang utak hanggang sa dumating na nga ang karumal-dumal na krimen na ang pinakamasaklap ay wala ng buhay ang bata bago nila pinagsamantalahan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Pag-amin ng isang suspect, brutal ang paraan ng pagpatay sa bata na kanila raw ginahasa, inumpog at sinakal. Ano ba ginagawa mo sa loob ng bahay ng mga time na yun? Ano ginagawa mo? Gumagamit, sir. Ng... Pinagbabawal na gamot. Tapos, ano nangyari? Sa dumating na po ang punto na doon na po sa taas yung bata, iba na po yung takbo ng utak po namin. Sino po nang gahasa doon sa 5-year-old? Kami pang dalawa, papatay na po yung bata. Tapos po? Saka po yun, doon umpisahan yung panggagasa. Ginahasa pa rin yung bata? Opo, sir. Kahit napatay na? Opo, sir. Di naman nagbigay ng pahayag ang isa pang suspect. Na-recover sa mga suspect ang ilang sachet ng shabu at drug paraphernalia. Nakuha rin ang tsinelas ng biktima na itinago sa likod ng dingding ng bahay. Sa mismong lugar na aking kinatatayuan, pumwesto ang 5 taong gulang na ating biktima na humarap dito sa gate na to para mangaroling. Ang hindi niya alam, ang 2 lalaking nasa loob ng bahay na ito ay meron na palang maitim na balak sa kanya. Napagplanuhan na po namin yun. Na ganito po ang gagawin. Hindi na po namin makakaya yung kuan ng droga. Hindi po namin kaya ng kontrolin. Kumbaga po kami wala na po kami sa sarili. Hindi pa rin makapaniwala ang lolo ng biktima na wala na ang kanyang kinder 1 na apo. Mahal na mahal mong apo ay ganyan na sasapitin. Kaya hindi ko po masabi ang sakit na nararamdaman ko. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko pa makukuha ang katarungan niya. Inihanda na po namin ang pag-file ng kasong rape with homicide at saka Republic Act 9165 dun po sa mga illegal drugs at illegal paraphernalia na nakuha natin sa mga suspect. 3 araw bago magpasko, may paalala ang PNP sa mga ngaroling. It's a tradition para sa sa atin na magkaroling, no? Dahil nga Pasko. Pero babala lang in paalala doon sa mga magulang na huwag hayaan yung mga anak nila na sila lang yung magkakaroling. Kung hindi man masamahan ng magulang is kung merong mas nakakatandang kapatid itong mga batang ito para masiguro natin na mabantayan at matignan talaga natin na itong mga anak natin. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!